Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Salamat po na muli po ay tayo ay nagising pa mula po sa magdamag na pagtulog. Salamat po sa Panginoon for allowing us again na patuloyan po na makapag-aral po ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon, na patuloyan mo po kami binibigyan ng pagkakataon, Panginoon, upang makalapit sa iyo at makapagbulay-bulay po ng iyong mga salita dito po sa Exodus chapter 33. Nawa Panginoon ay patuloy po kaming samahan at tulungan po. Lord, humingi po kami ng tawad kung may nakikita ka po sa aming karumihan. Patawarin mo po kami, Panginoon, at salamat po na patuloyan mo pong nililinis kami mula po sa anumang karumihan ng kaisipan, mga nasabi po namin, mga nagawa na hindi po karapat-dapat at kaaya-aya sa iyong harapan. Salamat po sa iyong pagpapatawad sa amin, aming Panginoon. At salamat po hanggang ngayon na alam mo po na kami ay makalapit sa iyo. We're asking you, Holy Spirit, to continue to guide us po at help us po sa chapter na ito, Panginoon. Tunay po na hindi po namin kayang unawain ito without your help and guidance po. Kaya salamat po sa patuloyan ding karunungan na ipinagkakaloob po sa amin upang patuloyan po naming maunawaan ang aming mga tatalakayin po. Maraming maraming salamat po aming Panginoon sa lahat po na ito. Purihin ka po at salamat din po sa mga nakakapanood at nakakapakinig na ng live na ito. Patuloyan pong magdulot ng lalo pang pag-ibig sa iyo, Panginoon, ang mapapagbulay-bulayan po namin at salamat din po sa kayusan ng lahat po ng ginagamit namin para po patuloy ang maipaabot po ang iyong mga salita at makarating po ito sa anumang sulok ng nais mo pong mapagparatingan nito. Purihin ka po, Ama, sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon at dito na nga po tayo sa Exodus chapter 33. Ang title po is Ang Kasiguruhan ng Presensya ng Diyos. So dito po ay mababasa po natin na um, inutusan na po ng Panginoon ang mga Israelita to depart their camp at magpatuloy na po sa paglalakbay patungo doon sa promised land na ipinangako niya po kana Abraham, Isaac, at Jacob. Basahin po natin, sabi po dito, verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac, at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Perezeo, Hevita, at Jebuseo. So dito po natin makikita, babasahin po natin verse 3, sabi pa po dito, hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. So makikita po natin dito na ang galit ng Diyos talaga po. Na sinabi niya dito kay Moises na hindi siya ang sasama sa mga Israelita. At baka malipol lamang niya ang mga Israelita dahil makikita po ng Panginoon, syempre, yung katigasan po ng ulo ng mga Israelita. Po. So, hindi sasama ang Panginoon sa kanila. Pero makikita pa din natin dito na although galit ang Diyos, hindi niya pa rin nalilimutan na tuparin ang kaniyang mga pangako kay Abraham, Isaac, at Jacob at sa buong Israel. At kung meron pang mga pangako na hindi pa natutupad, hanggang sa ating kasalukuyang panahon, matutupad pa rin po iyon. Kasi ang Diyos ay
tapat. Sabi mo nga, ang Diyos ay tapat. Yes, hindi po nakakalimot ang Diyos. At hindi din po pabago-bago ng isip ang ating Panginoon. Kung ano po ang sinabi niya, yun po ang kanyang gagawin. Na po, talagang promise keeper po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. He will fulfill what He has promised to the Israelites. And yes, even sa ating tayo na mga anak niya, na patuloy ang umaasa sa Panginoon. Pero makikita natin nga din dito na may ipapasama pa ring iba. He will send His angel po. Po, para po sa mga Israelita. Pero sinabi niya nga na hindi niya sasamahan ang mga Israelitang ito. Kasi nga, ayaw ng Diyos talaga ng kasalanan. Sabi mo nga, God hates sin. Po, ayaw talaga ng Diyos ng kasalanan at hindi niya pwedeng i-tolerate ito. Na kapag may nakita siyang nagkasala ay hindi pwedeng wala siyang gagawin. No po? So, katulad natin, 'di ba, na nandito pa talaga sa mundong ito, hindi talaga natin ma-escape, no, yung kasamaan ng mundong ito. No po. So, talagang we should see to it na ina-avoid talaga natin na magkasala. No po? Na talagang iniingatan natin ang ating sarili na hindi natin sasadyaing magkasala. Yes, given naman talaga na may mga pagkakataon naman talaga na na nakakagawa tayo ng maling desisyon or nakakapagdesisyon tayo ng mga bagay na akala natin tama pero nagkakasala na pala tayo nang hindi natin nalalaman given naman na talaga 'yon. Po. Pero ikaw na anak na ng Diyos ngayon, po, talagang magiging sensitive na po tayo. No po? Na kapag alam nating kasalanan, talagang hindi na natin ito gagawin. Hindi na natin ito sasadyain. Po, yun na yung kaibahan ngayon. Po ba? Pero yun nga makikita natin dito na talagang God hates sin. Kaya ayaw niyang samahan ang mga Israelitang ito. No po? Nang malaman ito ng mga Israelita, labis silang nalungkot. Sabihin mo nga po, nalungkot. No po? At isa may walang nagsuot ng alahas. Sapagkat sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Baka kung ako ang sasama sa kanila'y sa kanilang paglalakbay ay malipol ko lang sila. Ipaalis mo ang kanilang mga alas at pagkatapos ay magpapasya ako kung anong gagawin ko sa kanila. Kaya't mula sa bundok ng Sinai, hindi na sila nagsuot ng alahas. So nalungkot po. Di po natin alam kung ang kalungkutan ba ito na ginawa ng mga Israelita is a sign of repentance. Po, kasi 'di ba kapag may mga nagagawa tayong mali na nagkasala tayo sa Panginoon, nalulungkot tayo, no? Naiinis pa nga tayo sa ating sarili na bakit ba nagawa ko pa 'yon? Di po ba may mga pagkakataong gano'n? Pero dito hindi talaga natin mahuhusgahan kung ang pagkalungkot na nangyari sa mga Israelita ay yung talagang dahilan sa nagsisisi sila. Pero ito yung dapat na makita sa atin. Ano po? Ito yung dapat makita sa atin ng Panginoon na kapag na-realize natin na nakagawa tayo ng kasalanan, dapat ay talagang magkaroon tayo ng kalungkutan na nakagawa tayo ng kasalanan. Opo. At magdulot yon ng paghingi ng tawad sa Panginoon. Opo. Kasi yun naman yung pinakamaganda nga na mangyayari sa atin. Opo. Na hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. At yun nga, malulungkot tayo kasi nakagawa tayo ng kasalanan. Hindi tayo malulungkot kasi nahuli. No po? Or ah,
na find out na may nagawa tayong mali. Kaya tayo hihingi ng sorry, hindi po. Kundi talagang nawa maging genuine yung paghingi natin ng tawad sa Panginoon. Po kasi yung true repentance, it brings change to us. Opo, talagang dahil sa paghingi natin ng tawad sa Panginoon, nawawala yung kasalanan. So, malayang nakakakilos ang Panginoon sa ating buhay. Kaya tayo patuluyang nababago. Sabihin mo nga, binabago ng Diyos. Yes. Kaya malayang nakakakilos ang Diyos sa buhay ng tao kasi nga nakakahingi tayo ng totoong paghingi ng tawad sa Panginoon. Nakakahingi tayo ng tawad sa Panginoon ng totohanan. Diba? Alam natin yan. Ganyan yung nangyari kay Peter. Di po ba? Si Peter, diba, dinenied niya si Jesus for 3 times. Di lang isa, no? Dalawa. Pagka dalawa, nakatatlo pa si Peter. Dininay niya. He denied his personal relationship with Jesus. At ang masaklap nito, nagkatinginan pa sila ng Panginoon. Po, grabing ah, betrayal ang ginawa ni Peter kay Jesus. Pero nakita natin sa latter part ng story ay binigyan niya ng pagkakataon. Sabihin mo nga, binigyan ng pagkakataon ni Jesus. Po, binigyan ng pagkakataon ni Jesus si Peter. At sa paghingi ng tawad ni Peter, paghingi ng tawad sa Panginoon, ay nabago si Peter. Po, talagang genuine yung naging change ng kanyang pagkatao. At talagang malawak yung pagkagamit ng Panginoon kay Peter. Di po ba? Pero nakita din natin yung sa buhay naman ni Judas. Ba? Na binitray na din ang Panginoon sa pagitan ng 30 pieces of silver. No po? Itinatwa niya ang kanyang personal relationship sa Panginoon. And then nakita natin na parang din yung na nagkaroon din siya ng guilt sa kanyang ginawa. Pero yung naging cause ng kanyang guilt ay nagpatiwakal siya. Kinitil niya ang kanyang sariling buhay. So, nakita natin yung dalawang tao, parehas nagkaroon ng guilt or pagkalungkot sa kanilang ginawa. Pero magkaiba yung naging outcome sa kanila. Isa, talagang tunay na lumapit sa Panginoon at isa ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. Siyempre, ang Panginoon ang nagbigay ng buhay, so ang Panginoon din ang may kakayahang bumawi nito o kumuha nito. Kaya wala po tayong karapatang kitilin ang sarili nating buhay dahil ang buhay na ito ay hindi sa atin. Po, ito'y galing sa Panginoon. Po, kaya ganito ang ang nakita natin yung dalawang uri ng pagkalungkot sa nagawang kasalanan. Po, pero nawa kapag na-realize natin, sorry po, kapag na-realize natin na meron tayong nagawang mali sa Panginoon, ay hingi tayo ng tawad. At sa paghingi natin ng tawad sa Panginoon, sa sobrang pagkalungkot natin na nakagawa tayo ng mali, magdulot ito ng lalo pang pagkagamit sa atin ng Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. So dito nga ay simula nga, sorry po, mula sa bundok ng Sinai, hindi na sila nagsuot ng alahas, sign of their grief. 7, nakaugalian na ni Moises na itayo
ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong toldang tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni kay Yahweh. So dati pa lang, no po, talagang napakahalaga, sabi mo nga napakahalaga. Napakahalaga na po ng pagsang sa Panginoon. Napakahalaga po. Kasi talagang mahirap, 'di ba, sa buhay na ito, sa ating kapanahunan ngayon. Napakahirap po talaga na magpatuloy sa buhay na ito kung hindi natin ang Diyos. Kaya nga ang title is Kasiguruhan ng Presensya ng Diyos o Pagsama ng Diyos. Kasi napakahalaga po talaga yung pagsama ng Panginoon. Kaya napakahalaga na every time meron tayong didesisyonan, maliit man ito o malaki, napakahalaga na isinasangguni muna natin ito sa Panginoon kung ito pa talaga yung dapat o hindi dapat gawin. Okay po. Kaya nga sabi dito sa Isaiah 55:6, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan, manalangin ka sa kanya habang siya'y malapit pa. Kasi nga maiksi lang ang buhay, kapatid. No po? Maiksi lang ang buhay. Kahit gaano ka pa mag-ingat, kung gusto ka ng pauwiin ng Panginoon, ay wala na tayong magagawa doon. Po. Kaya nga, habang natatagpuan mo ang Panginoon, hanapin natin siya. Habang kaya pa nating manalangin, po, habang malapit pa siya, manalangin na tayo. Kasi today is a day of salvation. Kahit mamaya hindi natin alam kung buhay pa tayo, mga kapatid. Nawa ay talagang naiintindihan nating mabuti ito. Po. Kaya habang nakakalapit pa tayo sa Panginoon, lumapit na tayo ng pagkalapit-lapit sa Panginoon. Sa pagpapatuloy po, tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitignan siya hanggang sa siya'y makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula rooy makikipag-usap sa kanya, si Yahweh. Napaka-sweet. Ano po? Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, pumupunta naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at doon yumuyuko at sumasamba. Po, nakakatuwa itong scene na ito, no po, na kapag nakikita po ng na nakatingin ang mga Israelita kay Moises. No po. At sa pagpasok ni Moises doon sa tolda, kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan na yung haliging ulap, ibig sabihin, nandun na yung presensya ng Panginoon. Ang ginagawa naman nila ay sarili-sarili sila doon sa kanilang tolda. No po? At doon sila yumuyuko at sumasamba. Po, magandang practice talaga, ano po, na sa sarili-sarili po nating tahanan ay nagkakaroon po tayo ng tinatawag na family devotion. Opo, na dapat talaga hindi lang ang pastor ang sumasangguni sa Panginoon, hindi lang ang leaders, kundi ang bawat miyembro. At kung sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, dapat talaga bawat anak ng Diyos ay lumalapit sa Panginoon. Nagkakaroon ng personal na ikaw mismo ay lalapit sa iyong Diyos. 'Di ba? Hindi lang kapag tong oras na ito yung time ng devotion natin, kundi nawa you have this called uh, personal devotion. Po, nawa ay nagagawa talaga natin yon. Tulungan tayo ng Panginoon. Usap ni Yahweh kay Moises ay harap-harapan, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Nakakatuwa na po. Sorry po. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo
Ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang lingkod niya. So pangalawang beses na po nito, no, or um, na nakikita natin, no po, si Josue. No? Nakakatuwa, no po, na um, for sure ay may, hindi for sure, kundi talagang may special task etong si Josue. No po? Kasi ay unti-unti nang pinapakilala yung character dito ni Josue o ni Joshua. Talagang God was, tung time na to, prepare na ng Panginoon si Joshua. Sabihin mo nga, God was preparing Joshua. At ganun ka din, kapatid. Opo, ganun tayong lahat. God is preparing us. Sabi mo, God is preparing me. Yes. Prepare ka ng Panginoon, inihahanda ka ng Panginoon sa anumang nais niyang ipagawa sa iyo. Po, maging open lang tayo, maging ready lang tayo palagi para sa paggamit ng Panginoon sa Amen? Purihin ang Panginoon. Yes, excited po ako sa patuloy ginagawa ng Panginoon sa inyong mga buhay. Sinabi ni Moises kay Yahweh, iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito. Bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit hindi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. Kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Po. So, talagang dito makikita natin that Moses was interceding for the Israelites. No po? Patuloy yung pakikipag-usap ni Moises sa Panginoon for these people. Po. So, hindi naman nakikipag-argue si Moises dito, pero ano po, no, kitang-kita natin yung personal relationship nila o yung personal relationship ni Moises sa Panginoon na kaya niyang gawin itong ganitong klase na usap, di ba? Katulad, di ba, sa mag-asawa, no po? Gano'n na tayo ka kagaan makipag-usap sa kanila na sa sarili-sarili nating asawa na hindi na tayo nag-iisip minsan, 'di ba? Masyado ngang vocal na. Kasi alam natin na yung kahit anong mangyari, mananatili kayong mag-asawa, 'di po ba? At ganun din sa ating kaibigan, 'di ba? O sa ating mga ka-close, 'di po ba? So, ang galing lang na pwede pala talaga kasi 'di ba nakita din natin na ganito din makipag-usap si Abraham sa Panginoon. Ganito din si David. At kung may maaalala pa po kayo, nakakatuwa no po. So, pwede pala talaga na yung talagang maging kaibigan natin ang Diyos. No po. At um, pwede pala din talaga tayong maka-request sa Panginoon. Sabi mo nga request. Yes. O, request na po. Sabi nga dito ni Moise, ipinapakiusap ko. No? Siyempre, dapat merong may Lord, please po. Lord, pwede po ba? Po, yung hindi yung parang yung in-over mo na yung authority ng Diyos over you. No po. So, yung makiusap pa rin tayo sa Panginoon po kung pwede naman. Na po, pwede naman talagang mag-request sa Panginoon, 'di ba? He is our Father. He is our dad, 'di ba? Grabe. Naalala ko kasi ah, ang si Jassy pag nagre-request na sa daddy niya, tiklop na yung daddy niya pag nag-request.
si Jassy. Nang kaya naman, like food, ayun, binibili niya. So, nakakatuwa na yung ganon, yung tao sa tao, yung father dun sa child, edi mas sa Panginoon, di ba? Imagine, kapatid. Nakakatuwa, napaka-sweet na relasyon natin talaga sa Panginoon. Kaya dito nga sabi ni Moises, pinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy ako kayong malulugod sa akin. So ganun din mga kapatid ang i-request natin sa Panginoon. Lord, nawa ay malaman ko yung balak mo. Diba? Para malugod sa atin ang Panginoon. Sabi nga, alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Ano po? 14. Ano sabi ng Panginoon dito? Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Grabe, no po? Nakakatuwa na sa sinabi ng Panginoon, di ba dun sa mga naunang talata, sabi ng Panginoon sa verse 3, kung di ako nagkakamali, hindi ko kayo sasamahan. Balikan nga natin. Ayan o, hindi ako sasama sa inyo. Pero 14, dahil nag-request si Moises, anong sabi ng Panginoon? Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Sagot ni Yahweh. Ano po? Dahil nag-request si Moises sa Panginoon. Ito yung naging response ng Diyos. Makikita natin talagang they have this close relationship. No po? 15, sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iiba sa lahat ng mga bansa. Ano po? So, ginamit po dito ni Moises yung pagkakaroon nila ng personal relationship sa Panginoon para hingan ng pabor ang Diyos para sa mga Israelita. Opo, ayaw kasi niya talaga na magpatuloy unless ng Panginoon na sasamahan niya sila. So ganon kahalaga, napakahalaga po ng pagsama ng Diyos. Kaya nga nasabi po dito nga ni Moises na sabi niya, kung hindi ninyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paalisin dito. Totoo po yun, kapatid. Kung dun sa binabalak mong trabaho, ay wala namang pagsama ng Diyos, huwag kang tumuloy. Kung dun sa pupuntahan mong lugar, ay wala ka namang narinig sa Panginoon na sasamahan ka niya, huwag kang tumuloy. Opo. O dun sa iba pa nating mga pupuntahan, dedesisyonan, kung hindi mo marinig sa Panginoon na sasamahan ka niya, huwag mong ituloy, kapatid. Kasi pwedeng mapahamak ka lang o malayo ka sa Panginoon. Again, mas mahalaga pa rin ang pagsama ng Diyos. Kasi sabi nga dito ni Moises, kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iiba sa lahat ng mga. No po? Kaya nga kapatid, what sets us apart from others? Napakadami. No po? Napakadami. Unang-una, the Holy Spirit dwells in us. Amen? No po? Talagang nakaset apart po tayo sa iba. Po, sunod po, we are followers of Christ. Tagasunod tayo ni Kristo. Kaya hindi talaga tayo
hindi talaga tayo kabilang doon sa mga hindi sumusunod sa Panginoon. Po, talagang iba tayo, kaiba tayo sa kanila. Ano pa po? Meron tayong personal na relasyon sa Panginoon. Na po? Meron tayong daddy na matatawagan. Po, anak na tayo ng Diyos. No po? Yun. At marami pang iba. Nasa atin ang pabor ng Diyos. Diba? Meron tayong ibang klasing kaligayahan. Meron tayong ibang klasing kapayapaan. Diba? Di po ba? Ang dami. Ang dami, no po, ang dami na pwede mong idugtong dito sa tanong na ito. Po, purihin ang Panginoon. Kaya nga yun yung nire-request ni Moises na makita ng iba na talagang sila'y sinasamahan ng Panginoon. 17. Wow. Gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilala, sabi niya. Wow. Wow. Grabe, no po? Biruin mo sabihin ito sa iyo ng iyong manlilikha, nalulugod ako sa iyo. Kilalang kilala kita. Grabe, nakakaiyak, di ba? Sasabihin to sa iyo ng Panginoon, kilalang kilala kita. Ako'y nalulugod sa iyo. Nawa talagang ano po, no? I-desire natin na palaging mapaluguran natin ng Panginoon na let's always ask God, Lord, ano po bang gusto mo para mapaluguran kita, Panginoon, para wala akong magawang mali, di ba? Grabe, salamat sa Panginoon. 18, kaya't hiniling ni Moises si Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ang inyong kaluwalhati. Since nalulugod ka sa akin, Lord, ipakita mo po sa akin ang iyong kaluwalhatian. Pakita mo sa akin yung itsura mo, Panginoon. Nare-request pala talaga yan sa po. So, kapag do not be content with your current level of understanding about God. Kung meron tayong hindi naiintindihan, kapatid, you seek more. You dig deeper. No po? Always seek to deepen your love and understanding for God. Huwag kang makontento na kilala mo na ang Diyos. Ngayon, huwag kang makontento na ito sa pag-aaral natin ito. After this, basahin mo pa ang Biblia. Kapag meron kang hindi maintindihan, just continue to ask the Holy Spirit. Hindi naman madamot ang Diyos, kapatid. Diba? Sabi nga yung kung sinong nangangailangan ng karunungan, ask God. Just continue asking, seeking, and knocking. Just continue doing it, kapatid. Apo, strive to find out everything you can about the object of our worship. About sa Panginoon. Diba? Siya naman talaga yung object of worship natin. Diba? Kasi whatever we do it for His glory. Apo, and that is our worship. Diba? Kaya nga araw-araw, we see to it na napapaluguran natin ng Diyos. Kasi yun yung tunay na pagsamba. Kung ano ka. Yung araw-araw mo, yung paano ka makipag-usap, how you deal with any situation, how you deal with your husband, with your kids, yung mga pangyayari sa school or sa work or sa business. Yun, nawa maging mabangong samyo yun sa Panginoon. Nawa maging pagsamba sa Panginoon yun. Lahat ng ating ginagawa, even sa iniinom natin, sa kinakain natin. Po, tulungan tayo ng Panginoon na hindi tayo makontento sa pagkaalam natin ngayon sa Panginoon. Po, let's deepen our love and understanding for God. Amen. 19, makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan. Yahweh. Mahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha
sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita ninyo. Kasi 'di ba, yun ngang ano yung eto 'di ba? Ayan. Ngayon nga nasisilaw na ako eh. Nandito kasi yung ang tawag nito, sunrise. No po. Yun yung pagtingin natin sa araw, 'di ba? Nasisilaw na agad tayo. At alam niyo po ba, pag tinitigan mong maigi yan nang wala kang yung direct na pagtingin mo, pwede kang mabulag, kapatid. Eh, iyan eh, araw pa lang. Eh di lalo na kapag nakita natin talaga yung kaniningan, yung kalawalhatian ng Diyos. Nakaka-excite, no po? Nakaka-excite naman. Paano nga kaya? Kasi hindi naman dinescribe dito ni Moises yung kung anong nakita niya. Sabi, dito sa tabi ko ay may matatayuan kang bato. Pagdaan ng aking maningnan, ipapasok kita sa siwang ng batong ito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko. Ngunit hindi ang aking muka. Sagot ni Yahweh. Again, no, hindi naman talaga dinescribe dito ni Moises kung anong nakita niya. Pero talagang for sure, indescribable to. 'Di ba? Hindi kaya talagang masalita. We cannot put into words talaga for sure. Kaya hindi na nagawang naisulat ni Moises kung anong kanyang nakita. Kapatid, ang good news, kapag umuwi tayo sa Panginoon, makikita din natin ito. So ang tanong, are you ready, kapatid? Are you ready, kapatid? Yun yun, sabi ko, nakakatuwa kasi si Jassy marami siyang tanong. Kagabi lang usapan namin to. Kasi yung parang, ayun, ang napag-usapan kasi namin is about nightmare. Kasi di ba may mga tao na bangungot na hindi na nagigising. So, sabi ko, anak, hindi ka dapat matakot kasi yung maganda sa kalalagayan natin, tayong mga mananampalataya, alam natin kung saan tayo uuwi. Alam natin yung kung sino yung uuwian natin. Diba? Kaya hindi tayo matatakot. Pero sabi ko nga, yun nga lang anak, magiging sad yung mga, yung for example, di ba? Katulad ng mami, di ba? Umuwi na siya sa Panginoon. So, may part pa rin na ng pagkalungkot sa amin. Pero yung lungkot na hindi katulad nga ng mga walang pag-asa. Kasi alam natin na kapag ang isang mananampalataya ay kinuha na ng Panginoon, alam nating uuwi siya sa Panginoon. Diba? Alam nating buhay pa rin siya. Kasi makakapiling niya ng Panginoon. Pauuwi na siya sa Panginoon. Kasi alam niyo po, yung heaven, hindi siya great dahil heaven siya. Di po. Nagiging great place lang yung heaven kasi andun ang Diyos. Di po ba? Kaya excited tayo sa pagpunta doon. Pero yun nga, given na yung talagang malulungkot po yung mga mauulila. Pero ang tanong ko, kapatid, isa lang sumagot. Ano po sagot nyo, kapatid? Are you ready, kapatid, na makita yourself yung kalwalhatian na sinasabi dito? Yung mabanaag mo ang mukha ng Diyos, ng iyong manlilikha. Akatuwa, grabe po, no? Grabe. Nawa maging ready tayong lahat, kapatid. Anytime ito. Kapatid, anytime po ito, no? Kaya dapat talaga maging ready. Kung hindi ready, patuloy ang magpahabag sa Panginoon, humingi ng tawad sa Panginoon, at patuloy ang magpatulong sa Panginoon na, Lord, tulungan mo po akong maging ready.
Po, tulungan tayo ng Panginoon. Amen. Salamat po sa inyong mga kasagutan. Yes. And salamat sa Panginoon sa araw po ng ating pag-uwi sa Panginoon. Amen. Katulad ni Moises, no po, mababanaag din natin. Hindi lang, siya ay glimpse lang eh. Kasi hindi talaga pwede yung full blown po. So yung mararanasan natin, full blown, ano? Mukaan, grabe. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Tulungan po tayo ng Panginoon at salamat po sa mga natutunan natin mula sa salita ng Diyos. At nawa ay hindi lang tayo maging masaya na nalaman natin to, kundi maging masaya din tayo na sundin no po, yung mga dapat nating ginagawa po. Amen? Papuri sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa kasiyahan na ipinagkakala mo po sa amin. Lord, we're so excited to see you and to meet you face to face. Wala nang pag-iyak, wala nang problema, wala nang kabigatan, wala nang mga kung ano mang daladalahin namin. Salamat po sa araw na ito. Kahabagan mo po kami. Nawa ay makakilala din sa iyo ang aming mga mahal sa buhay. Yes, Lord, personally excited kami pero nawa ay maranasan din po ito ng lahat po ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo pong kausapin sila, Panginoon, or kami, patuloy mo po kaming gamitin para po sa kanila. Salamat po sa araw na ito, sa patuloy pong pagpapasaya sa amin, pag-encourage sa amin, na patuloy ang maging handa po sa pagharap po namin sa iyo, Lord. Yung wag takot yung mamayani sa amin sa pagharap namin sa iyo, kundi kasiyahan. Kasi at last, Lord, at last, yung pinag-aalayan namin ng buhay, makikita na rin namin ng mukhaan. Salamat po aming Panginoon. Huwag po kaming matakot kasi palagi po kasama ka namin, Panginoon. Tulungan mo po kami na palagi maalala namin na kami binago mo na, kami mga anak mo na, kaya maging maayos kami, Panginoon. Magbigay kaming kaluguran sa iyo. Mapasaya ka namin, Panginoon. Salamat po. Patawad po sa mga pagkakataong nag-aalinlangan kami. I doubt, I fear, katigasan ng ulo. Patawad po, Panginoon. Pero salamat po sa araw na ito, sa muling pagkakataon na ipinagkaloob mo po. Huwag naming sayangin, Panginoon, ang pagkakataon na ito. Nawa ay patuloy kami maging pagpapala sa iyo at sa mga taong makakasalamuhan namin sa araw na ito. Pakaingatan mo po ang bawat isa sa lahat po ng kanilang gagawin at pupuntahan. At salamat din po sa patuloy himala mo po sa Daddy, sa Nanay Nelia, kay Pastor Lito, sa aming si Ellery, Lord, patuloy mo siyang paghimalaan, ang aming kapatid na Crazy. Salamat po. Patuloy paghimalaan din ang aming kapatid na Irene, ang aming Nanay Vilma, Nanay Vicky, ang kapatid na Hazel at Christian. Paghimalaan mo po ang mag-asawang ito, Panginoon, ang mag-asawang Mama Len at Kuya Ronnie. Ang Mama Beng, Panginoon, patuloy mo siyang paghimalaan, kaya din ang Kuya Jom, maging si Hannah at si Nathan. Salamat din po sa patuloy himala mo din sa aming Ninang Cynthia at Inong Darius, maging sa kanilang buong pamilya, sa pamilya po ng um, kapatid na Irene, sa pamilya po ng Nanay Lorna Gayas. Yes, Lord, we remember her mother, Lord, nasa Batangas. Patuloy mo siyang paghimalaan. May mga kamag-anakan doon. Salamat din po sa buhay ni Tatay Uming at ng kanilang mga anak at apo. Salamat din po sa patuloy himala mo po sa aming Mami Elma at ng kanyang mga mahal sa buhay, si Sis Amy, Panginoon. Sa patuloy himala mo po kay Ate Marisa,
kay Kuya Paul at sa kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy ang himala mo din po, Panginoon, sa aming mga kapatiran from Apayao. Purihin ka po, Ama. Salamat din po sa patuloy ang himala mo po sa Ate Caris at sa kanyang buong pamilya, kay Deng at kay Lucille, kay Mike at ang buong pamilya. At salamat din po sa patuloy ang himala mo po kay Ate Rosel at sa kanyang buong pamilya. Sa aming si Mamang, Panginoon, sa aming si Papay, salamat po sa patuloy ang himala mo po sa kanila, Panginoon. Salamat din po sa patuloy ang himala mo po kay Ate Elena, nilang mga anak at sa incoming baby. Salamat din po sa patuloy ang himala mo po sa aming mga kapatiran po from Miracle of Life, yes, sa aming Teacher Bell at sa kanyang buong pamilya. Salamat po, patuloy po silang pinaghimalaan at kinakatag po sa anumang kanilang pangailangan. Maging yung mga hindi ko nabanggit, kilalang kilala mo po sila, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang buhay. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito na muli po ay nakapakinig po tayo ng salita ng Diyos. Mananili po itong buhay sa ating mga buhay. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Hazel at Christian, ng ating nanay Lorna Villanueva Gayas at ang kanyang buong pamilya, ng ating ate Irene at ng kanyang mga anak, maging ng ating Sir Bob. Salamat din sa buhay ni Mama Beng, ng Kuya Jom, ni Hannah at ni Nathan. Maging sa buhay po ng ating Nanay Vicky, hello po, at ng inyo pong mga mahal sa buhay, patuloy ang paghimalaan ng Panginoon si Eliza. Salamat din sa Panginoon sa buhay po ng ating si Ate Elena, Kuya Randy, at ng inyo pong mga anak. At salamat din sa patuloy provision ng Panginoon sa inyo pong incoming baby. Salamat din sa buhay ng ating Mama Len, Kuya Ronnie, maging ng pamilya ng Ninong Darius. Salamat din sa buhay ng ating si Joanna, Mare. Patuloy kang paghimala ng Panginoon. Gayon din ang mga mahal mo sa buhay. Maging ang ating si Ate Rowena. Hello po. Salamat po sa Panginoon sa buhay mo po. At patuloy ang katagpuin ng Panginoon ang pangailangan niyo po. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng bawat isa, sa patuloy po nating pagdadalanginan. At loobin po ng Lord na magkita-kita tayo bukas at 8:30 a.m. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.